mga anti-Marcos o yung iba ay kilalang Duterte supporters, ah, nakakatawa na lang pag inisip mo at tiningnan mo yung kailang mga pinaggagagawa. Una, hinahanap nila si Pangulong Marcos Jr. Pag nagpakita, ayaw maniwalang si Marcos yun. Di ba? Lumabas daw sa telebisyon, magsalita daw, humarap daw. Nung humarap, ayaw pa rin maniwala. Nagpunta na nga dun sa Kagitingan anniversary sa Bataan. Nag-speech na nga at pinatunayan na nga ng maraming tao at nakapanood na si Pangulong Marcos yun. Aba, pinapalabas nila, wala daw dito si Pangulong Marcos, nasa New York daw. Di ba? Nung lumabas yung picture kamakailan na parang medyo pumayat dahil nag-reduce, yun ang advice ng doktor. Abay, ang pinalabas malapit na raw. Nung nagbago at medyo gumanda ang katawan, bumalik sa bahagya ang katawan, medyo tumaba ng bahagya. Aba, hindi pa rin nasiyahan. Hindi daw si Marcos yun. File picture, file video raw yun. Ayan ay mga hugot nila. Ano ha? Sala sa init, sala sa lamig talaga Okay? Tapos ngayon, ang gusto nilang palabasin, dapat daw humarap sa telebisyon, mag-press conference daw, madalas para nakikita nila. Ayan ang mga hugot. Para bang sa akin pong tingin at opinyon, gusto ng mga anti-Marcos, si Pangulong Marcos sumunod sa kanila. Dinidiktahan nila ang Pangulo kung anong gagawin. Yan ho'y napakalaking pagkakamali at kalokohan. Sino naman kayo? Mapanirang grupo kayo, wala kayong ginawa kung hindi paninira. Kahit na anong gawin ng Pangulo, ayaw nyo maniwala, tapos gusto nyo sumunod sa inyo. Wow! Yan ay isang malaking pagkakamali. Kahit sino, pribado o pampubliko o opisyal ng gobyerno, pagka ako personal lang inyong atake, walang nangyayari yan. Pero yung diktahan nyo at kayo ang masunod sa kung anong gawin ng isang tao o ng isang pangulo, hindi rin yan pwede. Nakakalimutan itong mga anti-Marcos group, Duterte Camp, na si Presidente ay Presidente ng lahat ng Pilipino. Sa ayaw at sa gusto nyo, kasama kayo doon. Tapos ang gusto nyo kayo ang masunod, magpakita, magsalita araw-araw, para bang gusto nyo kayo na lang ang paglilingkuran? Abay hindi. Ang Pangulo maraming trabaho sa opisina at sa labas ng opisina. Hindi kailangan laging yan nasa telebisyon. Kasi kaya nga meron siyang cabinet secretary, kaya nga siya may mga advisor, kaya nga may mga tauhan sa executive department. Yun ang mag-i-implement ng mga policy order ng Pangulo. Nasanay kayo kay Digong Duterte na noon, wala nang silbi yung department secretary, lahat na lang si Digong ang nagsasalita. Sa radyo at telebisyon, pagmumura kaliwat kanan, pagbabanta kaliwat kanan, kuminsan hindi na salita ng Pangulo, ng isang presidente, ginagawa, palakpakan pa kayo. Ay, iba ito. Kasi itong presidente ngayon, professional. Alam niya na siya presidente ng buong bansa. Hindi katulad ng nakaraang Pangulo, presidente siya ng mga kakampi niya. Naging Pangulo ng buong bansa, walang pakialam sa mahihirap. Walang pakialam sa mga naghihirap. Pinatukhang pa nga Kaliwat kanan ang tinutukhang at tinutumba na mahihirap. Pero yung malalaking taong nakapaligid sa kanya na involved sa mga illegal activities, hindi niya niya itinumba. Protektado pa. Diba ganun na nangyari? Sa aking opinion at interpretation sa sitwasyon. Ngayon, rule of law, batas ang pinaiiral ng gobyernong Marcos. Ayaw niyo, tapos magdidemand kayo ng kung ano-ano. Doon na lang isipin natin doon sa issue ng bangag-bangag ang Pangulo, sabi nyo. Tapos wala kayong ebidensya. Tapos ang sabi nyo, ang Pangulo ang maglabas ng ebidensya, magpa-drug test. Kayo nagbibintang, tapos ang pinagbibintangan na maglalabas ng ebidensya, ay problema nyo yan. Ito ganun din. Sabi nyo, may cancer ang Pangulo. Wala na ang Pangulo. Nung lumantad ang Pangulo, malakas pa sa mga veterano. Nakapaglakad, nakapagtalumpati sa gitna ng arawan, ayaw pa rin yung maniwala. Artificial intelligence daw yun, or file video, file picture. Hindi, puro kalukuhan. Kung ano ang gustong sabihin at gawin ng mga anti-Marcos Duterte Camp,
gusto niyo mangyari, ay sino naman kayo para kayo sundin ng Pangulo at ng matitinong Pilipino? Kayo-kayo lang yan. Huwag niyong ibaba ang level ng Estado. Iba ang gobyerno kaysa sa inyo. Kayo makasarili. Ang gobyerno para sa taong bayan. Kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino, hinahawakan ni Pangulong Marcos. Yan po yun. Ulitin ko, hindi ako tagapagtanggol ng gobyerno o hindi ako konektado sa gobyerno. Pilipino ako, may prinsipyo, kaya sinasabi ko kung anong tama at mali sa aking paniniwala. Ang mga anti-Marcos maling-mali, paulit-ulit na lang. Ang gobyerno alam kung ano ang kanilang gagawin, lead by President Marcos Jr. Pero hindi kayo dapat sundin. Kung kailang gusto ng Pangulong magpa-interview at tumarap sa telebisyon, siya ang masusunod, hindi kayo. Kasi hindi naman kayo pagbibigyan ng Pangulo sa inyong kagustuhan kasi kahit nga anong gawin niya, ayaw pa rin nyo, minabaligtad nyo, minamali nyo. O diba? Sino naman kayo para pagbigyan? Kalokohan. Ma-stress kayo habang buhay. Ma-stress kayo habang panahon na nandyan si Pangulong Marcos. Hindi yan bibigay sa inyo. At hindi kayo magtatagumpay na pabagsakin ng Marcos administration kasi yan ay suportado ng mamamayang Pilipino, ng business community, ng military, ng kapulisan at lalo tigit ng matitinong Pilipino. Kung hindi kayo kasama doon sa matitino, may problema talaga kayo. Di ba? Real talk lang. Di ba? Okay magagalit pero alam kong galit kayo. Sanay na ako dyan. Nagbabanta-banta pa nga yung iba dyan eh. Yung mga nagbabanta, salungat ang paniniwala, personal ang batikos, wala yang kakwenta-kwenta. Walang pagtatagumpayan. Hanggang galit lang yan. Hanggang inis lang. Hanggat hindi kayo sumusunod sa kung ano ang policy at programa ng gobyerno under the law, mai-stress kayo. Pero alam ko naman kung bakit. Kasi nga, isa lang naman ang gusto nyo na lagi kong sinasabi. Mang-agaw ng kapangyarihan, paupuin ang gusto nyong maging Pangulo at kayo magpasasa sa kapangyarihan at salapi ng bayan. Ganun lang. Wala kayong agenda para sa development, kaunlaran, katahimikan ng bansa. Ang inyong dala-dala, mang-agaw lang at maghawak ng kapangyarihan. Ganun lang sa akin tingin. Di ba? Kaya paano naman papayag ang Pangulong Marcos at matitinong Pilipino sa ganyang klaseng agenda ng gustong magpatalasik sa elected president, may mandate mula sa eleksyon sa taong bayan? Si Pangulong Marcos. O di ba? Yun po yun. Kaya aral-aral, review-review, huwag palinlang dahil yung mga nambubudol, kanya-kanya na lang. Yung mga anti-Marcos, nagkakanya-kanya na. Hindi ko alam kung bakit para sila nagmamadali. Baka may lakad, maano na kayo. Please like and share.